Sa isyu ng Ang Bayan, Hunyo 7, 2026. Editorial, wakasan ng 80 taong malakolonyal na paghahari ng imperialismong US. Higit kailanman sa kasaysayan ng Pilipinas, napakahigpit ngayon ang pangangailangan makibaka ng buong sigasig para kamtin ang matagal na hinahangad ng sambayanang Pilipino na tunay na kalayaan mula sa malakolonyal na kontrol at dominasyon ng mga imperialistang Amerikano. Niyayanig ang buong mundo ng papalalim na pandaigdigang krisis ng sistemang kapitalista at umiigting na tunggalian ng mga imperialistang kapangyarihan. Sa harap nito, lalong tumitindi ang agresyong militar ng US sa imbing pa kanang ipataw ang hegemonya sa iba't ibang panig ng daigdig para kontrolin ang mga pinagkukunan ng hilaw na materyales at mga pamilihan para sa pagtatambak ng kanyang sobrang mga kalakal. Sa Pilipinas, lalong bumibigat ang pagdaga ng imperialismong US sa sambayanang Pilipino. Nariyan ang permanenteng presensya at malawakang pag-ooperasyon ng libo-libong pwersang militar ng US sa iba't ibang sulok ng bansa bilang lantarang pagpapakita ng kanilang kontrol at dominasyon sa Pilipinas. Walang awat ang pangwawasiwas ng US ng pwersang militar sa anyo ng sunod-sunod na ensayong panggera. Nagpalipad kamakailan ang Tomahawk missile mula sa sibilyang paliparan sa Tacloban City tungo sa Nueva Ecija na nagsapeligro sa milyong-milyong Pilipino sa Maynila at iba pang lugar na dinaanan ng mababang paglipad nito. Ginagamit ng US ang kontrol nito sa Armed Forces of the Philippines, partikular sa Philippine Navy, pati sa Philippine Coast Guard para magsilbing escort o bantay sa mga pwersang nabal ng US na nagmamaniobra sa karagatan sa palibot ng China. Halos palagi ang may nakadaong o naglalayag na tambuhalang aircraft carrier ng US sa karagatan ng Pilipinas. Kabilang dito ang USS Abraham Lincoln na sumuot sa mga isla ng Pilipinas tungo sa South China Sea bago ito naglayag sa Middle East para sumuporta sa paglusob ng US sa Iran. Kamakailan, nagpatrolya ang US Coast Guard sa Scarborough Shoal na ilan libong milya ang layo sa baybayin ng US para maghamon at mangudyok sa China. Mas mahigpit na kinokontrol ng imperialismong US ang puppet na rehimeng Marcos at ang patakarang panlabas ng bansa. Animoy loro ang mga maka-US na opisyal ng rehimeng Marcos sa pag-uulit-ulit ng propaganda ng US para bigyang matwid ang estratehiyang palibutan at pigilan ang paglawak ng lakas ng China. Binigyang daan din ng rehimeng Marcos ang muling pagbabalik ng mga tropa ng Japan sa Pilipinas para suportahan ng US. Natahasang paglapastangan sa sigaw ng sambayan ng Pilipino para sa katarungan sa malawak na mga krimen ng mga sundalo ng Japan nang sinakop ang Pilipinas noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Sa ekonomiya, mas agresibong itinulak ngayon ng US ang pagpapahigpit ng kontrol ng mga kapitalistang Amerikano sa likas na yaman ng bansa sa balangkas ng Pax Silica. Iginigiit ng US ang espesyal na pagtrato sa mga kumpanyang Amerikano na magnenegosyo sa binuksang Economic Security Zone sa Pampanga at Tarlac para sa pagpuproseso ng mga mineral at pagtatayo ng matakaw sa tubig na infrastruktura para sa artificial intelligence. Ang mga kumpanyang Amerikano, pati na kasosyong kumpanyang militar ng Israel na mag-ooperasyon dito ay walang babayarang buwis, walang upa sa lupa at malaya sa kontrol at pangangasiwa ng gobyerno ng Pilipinas. Alinsunod sa pakay ng US, pinupuntirya at ipinasasara ng rehimeng Marcos sa pangunguna ng AFP at Department of Defense ang mga kumpanya ng China na may mga pagawaan sa Pilipinas. Sa militar, papatindi ang panghimasok ng US sa lokal na gerang panunupil at pagkagatong sa pasismo ng reaksyonaryong estado laban sa mga mamayang nakikibaka. Sa balangkas ng Salaknib military exercises, isinasagawa ang mga pagsasanay ng mga tropang Amerikano sa jungle warfare at small unit operations na nakatuon pangunahin sa mga operasyong kontra-guerrilla. Inarmasan nito ang AFP ng mga jet fighter, helicopter, mga bomba, kanyon, drone, anti-drone, GPS tracker at iba pang sandata sa desperasyong lipulin ng BHP na isa sa pinakamalaking sagka sa lubos na pamamayagpag ng kapangyarihan ng US sa Pilipinas. Tuloy-tuloy na pumapasok ang mga tropang Amerikano sa mga liblib na lugar sa kanayunan kabilang ang Central Luzon, Bicol at iba't ibang probinsya sa Mindanao. Ginagatungan ng imperialismong US ang pasisang panunupil ng mga armadong galamangay ng rehimeng Marcos. Nananaginip ng gising ang imperialismong US at ang mga hibang na militaristang opisyal na madadaan sa pasisang panunupil ang paggapi sa armado at di-armadong paglaban ng malawak na masa ng sambayan ng nakikibaka para sa tunay na kalayaan. Ang patuloy na pagpupunyagi at matatag na pagbawi ng lakas ng BHP at ang tinatamo nitong malawak na pagsuporta ng masa sa iba't ibang panig ng bansa ay patunay na hindi kailanman mauupos ang hangarin ng sambayan ng Pilipino para sa tunay na kalayaan at demokrasya. Halos 8 dekada na mula ng Hulyo 4, 1946 nang ibigay ng imperialismong US sa Pilipinas ang huwad na kalayaan.
at itinatag ang puppet at pasistang estado. Kasabwat ang nagaharing mga uri ng malalaking borgesyang komprador, malalaking panginong may lupa at burokrata kapitalista. Isinadlak ng imperialismong US ang Pilipinas sa malakolonyal at malopyudal na katayuan. Sa ilalim ng 80 taong malakolonyal na paghahari ng US, nasadlak ang Pilipinas sa walang katapusang krisis sa ekonomiya dahil sa pagkakait sa Pilipinas ng pagkakataong tumindig sa sariling paa. Pinananatiling nito ang atrasadong sistemang feudal at pinagsilbi ang bansa na taga-export ng murang hilaw na materyales. Ginumo ng bansa sa dayuhang pautang para sa panandali ang pagpapasikat sa ekonomiya kapalit ng panggagahis ng mga patakarang neoliberal na kumalbo sa mga kagubatan, dumambong sa mga kabundukan, kumamkam sa mga mineral at umangkin ng daan-libong ektaryang lupain. Ginamit ang Pilipinas na malaking base militar para ipataw ng US ang kapangyarihan sa bansa at iba't ibang panig ng mundo. Sa araw ng kalayaan sa Hunyo 12, walang katuturan na magdiwang sa harap ng paghihikahos ng mamamayan at panulupig ng dayuhang pwersang militar. Sa 80 taong paghaharing malakolonyal ng US, inangkin ng mga monopolyo kapitalistang Amerikano ang yaman ng bansa habang ginusta at ginutom ang malawak na masang manggagawa at magsasaka. Dapat wakasan ang kabanatang ito ng kasaysayan ng bansa na walang ibang patutunguhan kundi ang lalong paghihirap at pagdurusa ng bayan. Dapat magbuklod ang buong bayan at buong sigasig na isulong ang limang bayan para sa tunay na kalayaan, demokrasya at katubusan ng bansa.